Dumako tayo doon sa susunod nating topic dahil napakarami ho ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang dami. Alisin ko na ho si Tulpo, mga kababayan. Ngayon, naku, ito nakita namin. No? NYC. Alam nyo yung NYC, hindi ho ano hindi ho New York City, mga kababayan. Sa Estados Unidos, NYC, New York City. Dito po, mga kababayan, sa Pilipinas po, NYC, National Youth Council. Sino po ang humahawak niyan, mga boss Chipamo, sir? Yun, yung galit na si Cardema na nagbabanta, na sabi kapag kami hindi nyo inihalal o hindi nyo kami inappoint o kapag hindi nyo kami pinayagang makaupo, lahat ng nalalaman namin na pagnanakaw sa gobyerno, sasabihin namin, ang bugok. May mga alam pala siyang ganun, hindi niya sinasabi. No? Ginamit niya pa sa pamba-blackmail. Ang tagal na pala niyang alam, pero hindi sinasabi. Wala din ho, mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, pag nakikita mo na yung mga pagnanakaw, yung pangdarambong sa kaban ng bayan, tapos wala kang sinasabi, kinukonsinti mo. Di po ba? Kinukonsinti mo. Ngayon, ito mga bossing. Commission on Audit flags NYC, National Youth, no? For excessive payment on food. For excessive payments on food, hotel, reservation. Aba, matakaw pala kayo dyan sa NYC, ha? Basahin nun natin, mga bossing. Sabi dito, Manila, Philippines on Commission on Audit, flag the National Youth Commission for excessive payment for hotel reservation, food accommodation, at iba pa, at kung ano-ano pa. COA flags a lack of control in various activities resulted to excessive payments for hotel room, reservation, and food accommodation. So wala silang control. Mga kababayan, yari. Kayo pala yung ganyan dyan no? Pakasasa sa pera ng bayan. The excessive payment stem from the NYC First Agency Quarterly Performance Review on April 13 to 2023. COA noted that 6 participants who attended the event were not included in the appropriate office order. Meron pa mga chaperon. Di ba? Audit further disclosed that the said, dumako na tayo dito. Rumekta na ho tayo dito, mga kababayan. Ito daw ho, yung mga kalkulasyon. No? The NYC, hindi po New York City, the National Youth Committee also failed to provide complete supporting documents for a total of 1,227,759.20, no? Of this amount, 578,244 pesos and 5 centavos was paid and approved by the wrong signatories. Naku po. As indicate in the attached document below, the accounts that lack proper supporting documents, training expenses, 479,693. So sa madaling salita ho, mga kababayan, meron silang mga ginagasta, no? Na hindi nila mapatunayan kung saan nila, kung talaga bang doon ginasta dahil kulang ng mga resibo at kung ano-ano pa. Buti pa ho, mga bossing ang Office of the Vice President, 'di ba? Buti pa ho ang Office of the Vice President at ang Department of Education, sila ho santambak ang resibo. Sabi ni Ma'am Aba, Jugs de Asim na naman ang resibo niyan. Di ho ba? Ayan, traveling expenses. Foreign, 581,744. Missing and acceptance of nominees
as participants, travel authority approved by the Department of DILG, acceptance of nominees of as a participant, logistic, information, kulang-kulang yung kanilang mga dokumento para suportahan yung kanilang mga gastos. At ang tatakaw pa, ha? Ang tatakaw pa, mga bossing. Oh, naku, meron pala din kayong ganitong issue, Cardema. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo magsabi na pag kami hindi nyo inihalal, naku, sasabihin namin yung mga baho at yung mga pagnanakaw diyan sa gobyerno. Dapat matagal mo nang sinabi yan, boss. No? Kung matagal mo nang alam, kung para ka sa bayan talaga, ibinunganga mo na yan. Oh, bakit ngayon lang? Pang-blackmail. Di mo ba? Kung para ho sa bayan at gusto niyang malinis ang bayan, walang korupsyon, kagaya nung sinasabi nila, mga bossing, ikakanta niya agad-agad yan. Ibig sabihin, mga boss, kinukonsinte ni Cardema yung mga nakikita niyang nakawan sa gobyerno. Or, baka natatakot na sabihin. Di ba? Baka natatakot sabihin. Sabi ni Delia Rosario, Cardema, lakas ng loob mo, impeach si PBBM. Diyos ko, wala. Ayun, hindi ho tinanggap. Papansin lang ho eh. Di po ba? Papansin lang ho. Sabi ni Obadia Fernandez, nag-blackmail lang. Kala niya, magaling na siya. Kaso yung pamba-blackmail niya, parang aanga-anga naman. Ngayon, pwede ho siyang tanungin, sabihin mo yung mga nalalaman mong pagnanakaw ngayon. Di ba? Bakit hindi mo sinabi dati pa? Alam mo na pala. Mas maiipit pa ho siya dyan, mga kababayan. Mas maiipit pa siya dyan. Di ba? Wala eh. Mang ba-blackmail na lang, mali-mali pa gagamitin. Tama yung sinabi ni Master Chief. Good choice ng word, pang-blackmail. Di po ba? Tapos, ang lakas pala nilang gumastos doon. Yung mga ginagastos nila, kapag kayong nagsasubmit na ng mga dokumento para patunayan na nagastos sa wasto yung mga kaperahan o yung pondo nila o yung pera na galing sa taong bayan, kulang-kulang naman pala yung kanilang mga dokumento. Madami nagsasabi bulbuli na yan si Cardema eh. hindi na nga daw ho, mga kababayan, hindi na nga daw ho, youth ang maituturing si Cardema. 40 anyos na. Samantalang ako, 40 anyos na din ho, mga kababayan. Tatanggapin pa ba ako na magrepresenta sa mga youth? O baka ginagamit na lang nila yung pangalan na yun. O kaya Duterte Youth. Ano po? Duterte Youth. Nagmana sa boss nila. Ay, nako. Pero kapag ka po naiproklama sila, mga bossing, meron silang 3 upuan na makukuha. 3 upuan. Yung Tingog, 3 upuan ang nakuha. Yung Akbayan, 3 upuan ang nakuha. Sila din, kung sakali, no? 3 upuan din ang makukuha nila sa Kongreso, mga bossing. Sana wag na, no? Mukhang malabo naman kasi sinasabi ng iba, baka nahaharap pa yung grupo niya doon sa disqualification. Naku po, lalong magwawala yan. Baka marinig na natin yung kanyang sinasabi. Di po ba? Baka marinig na natin yung kanyang sinasabi na may mga magnanakaw sa gobyerno. Gusto nating marinig yan. No? O baka pamba-blackmail lang. Sabi ni Sean de los Santos, istoryahin ninyo. Ayan, balita yan. Diba? Balita yan. Hindi naman ako gumagawa lang. Hindi naman sinabi ko na, ayon po sa aking puting bubwit, ayon po sa aking puting puwet. No? Hindi ko naman sinabing gano'n. Mismong kinuha natin yan sa mga headline ng mga malalaking kumpanya na nagpapahayag.
Di po ba? Hindi kami gumagawa-gawa lang dito, no? Kapag ka kami nag-vlog, may ano, may nandiyan na nakalagay na materyales para nakikita nyo at para mapuntahan nyo, mapatunayan nyo kung totoo ba, no? Kung totoo ba na yung aking mga ibinablog dito ay lumabas sa mga malalaking media, 'di ba? Sabi ni Rodolfo Hornales, pustahan Mark, maraming idadamay si Sara na walang kinalaman. Yan ang ugali ng sarauna. Shoutout naman, Hornales or Jornales family, pro BBM lang. Anyway, alisin na ho natin to mga kababayan. No, nasa na tayo? Dito muna tayo. Pag-usapan muna ho natin, sandali lang ha. Aayusin ko lang. Tapos na si Tulpo,